tayo, balikan natin yung mga nakaraan trial committee hearing at ganoon din naman ang pagharap nila Attorney Insurrecto Ricky Tumutolgo Bunyog Party List at ni Congressman Marcolita, na kung saan dito pinadaan ni Congressman Marcolita na kanyang balikan si Attorney Inso sa fake news and disinformation TRICOM hearing na ginawa. Ang pagkakaroon ng isang argumento na binalikan ni Congressman Marcolita ang sinasabi na komento ni Attorney Inso o Attorney Ricky na siya ay nanlilinlang, no? So supposed to be dapat kung statement siya ay kanyang kinakamayan lahat ang mga politiko, at sa balawarte naman ni Lini, no, na parang pinapakita niya na siya ay para sa lahat, no, wala siyang pinipili. Subalit mayroon naman talaga siyang totoong kinikilingan at yun ay isang klase ng paglilinlang. At hindi lang nakita kaagad ni Attorney Inso ang ibig sabihin na panlilinlang na video para makapagbigay rin ng komento si Attorney Inso sa pahayag na sinasabi ni Congressman Marcolita. Mabuti na lang pinagbigyan siya ni Congressman Dan Fernandez, at dito nakikita na yung pala ay yung mga nakalipas na nangyari na pumunta siya sa Bicol at nakipagkamayan nakipagkamay kay Lini, no, Attorney Lini Robredo. So dito ang makita natin na ang intensyon talaga ni Congressman Marcolita ay hindi yung tungkol sa pagpaliwanag kung ano ang solusyon sa fake news at disinformation, kundi gusto lang niyang hiyain si Attorney Insurrecto. At mabuti na lang si Attorney Insurrecto ay nagtimpi dahil balawarte ng mga congressman at siya ay ayaw niyang makontempt, no? Mayroon siyang kakayahan na pwede niyang sagutin o makipagdebate, pero hindi niya ginawa at siya'y mataas ang kanyang pagtimpi na hindi niyang gawin dahil hindi naman yon balawarte ni Attorney Inso, kundi siya isa naman siyang invited na resource person na makapagbigay ng mga magandang ideya tungkol doon sa pagbigay ng solusyon sa fake news at disinformation. So dito makikita natin ang dalawa pang mga kahinaan ni Congressman Marcolita, at lalong-lalo na unang-una na hindi siya membro ng committee at gusto pa niyang ipakontempt si Attorney Inso, ipakulong sa Kongreso. Ang pangalawang kahiyan, at wala man namang nag-approve sa kanya na nagsisigunda na mag-recommend dahil hindi naman siya membro. Ang pangalawa nito, ang pangatlo ay ito naman, yung pagsabi niya na walang West Philippine Sea. Paano nangyari na walang West Philippine Sea na mayroon naman tayong mapa at nalalaman naman natin sa kumpas kung north, south, o west. Kahit sabihin natin hindi nakaukit yan, pero malalaman natin sa sentido común na mayroong north, south at mayroon tayong exclusive economic zone at mayroon tayong territorial domain. So nasa constitution niya, no? The territorial domain na sinasabi roon, nag-embrace sa ating archipelago. At bakit naman si Congressman Marcolita na masyado naman ata siyang defensive pag party sa China dahil ang kanyang amo ay ang maka-China. Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong
Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. No? Attorney Ricky. Last, then we'll proceed with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yun kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilin lang ni Anong Marcoleta. panlilin lang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi Ano nga? opinion ko po ito. Sabi ko, Oo nga, hindi panlilin lang yon. Nakipag-handshake ako. kaya nga, ang Sinabi ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order? Point of order po hindi, yes. Dapat po, Mr. Chair, Okay. you So, can- what is the point of order Kasi you gave time to Congressman Franz? attorney. I'm still speaking. Sorry. What's the point of order, Ms. Point of Franz? order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Okay, I'll be letting para maging wait, okay. and please I understand address both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Parliamentary status ng ating committee, there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. And according sa ating rules, hindi po ba pwedeng Mr. Chair, may I ask my friends in this committee who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth.
With that, Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, Co-Chair. Hello. Mr. Chair. While, sige, Congressman, Can we table this motion for the meantime and proceed with the interpellation? Yeah. I think we can go back to that motion later, May but others. I think we should discuss that thoroughly. Since